Mahalaga ang pag-usad ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF. Kapag natapos na ang armed conflict, mababaling na ang atensyon ng bansa sa territorial defense. Nasa sentro ng balita si Ryan Lesigues live. Angelique, naniniwala nga ang ilang eksperto na mahalaga yung nilagdaang joint statement sa pagitan ng NDFP at ng gobyerno ng Pilipinas para sa muling pag-arangkada ng peace talks. Ayon kasi sa ilang eksperto, Angelique, sa oras na matapos na yung armed conflict ay makakapag-focus na ang pamahalaan sa tinatawag na external territorial defense, partikular na yung usapin sa guso dyan sa West Philippine Sea. Mariing nanindigan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na hindi resumption kundi bago ang nilulutong usapang pangkapayapaan sa pagitan ng CPP, NPA, NDF at ng pamahalaan. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Undersecretary Wilben Mayor na wala ring precondition para sa muling pag-arangkada ng peace talks. Ibig sabihin, Angelique, tuloy pa sa ngayon ang operasyon ng iba't ibang law enforcement unit laban sa mga rebeldeng grupo. Sa ngayon daw ay katatapos lang ng exploratory talk sa pagitan ng NDFP na nagresulta nga sa paglagda ng joint statement at joint communique. Nag-agree po sa isang principled and peaceful resolution of the armed conflict as well as the ending of the armed struggle and transformation of the CPP, NPA, NDF. Angelique, nitong Nobyembre 23, hiwalay pero sabay na pinirmahan ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines ang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan sa Oslo, Norway. Ang joint communique naman ay isang hakbang din daw, Angelique, para makatuon ang armed forces sa mga bantang panlabas. Kabilang sa mga nakahaing issue sa negotiating table ay kung babawiin ang bansag na terorista sa mga rebelding grupo at ang pagpapalaya sa mga detainee mula sa kanilang hanay. Muli namang iginiit ng OPAPRO na mahalaga na matapos ng armed conflict sa kahit saang bahagi ng bansa dahil ito ang magiging sagot sa kaunlaran sa isang rehiyon. Bago po nagkaroon ng comprehensive agreement sa Bangsamoro, ang nakita po natin ay ang pag-unlad ng region na to. Sa ngayon po, ang makikita po natin ang epekto ng kapayapaan sa region na to. Ang poverty incident po ay magmula nung nakatala po dyan, dati po ay 61.7, bumaba po yan at least mga 37%. So ito po yung epekto ng kapayapaan sa isang rehiyon o lokalidad. Angelique, samantala nagpasalamat naman ang OPAPRO sa mga mambabatas na sumuporta sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng amnesty sa 4 na rebel groups. Git ni Mayor, malaking bagay para sa mga combatants at former rebels ang amnesty program. Ang isang amnestiya na binibigay ng isang Pangulo ay magtatanggal ng criminal liability sa isang binigyan o ginrant ng amnestiya. Ito ay magbabalik ng kanyang political at civil rights at tuluyang magbabago ng buhay niya. Pagbalik niya sa mainstream society ay bago na siya, magkakaroon siya ng bagong buhay at ang pamahalaan ay nakahanda naman ang mga socio-economic programs para sa mga kababayan natin, mga kapatid natin na gustong bumalik po sa folds of the law, sa pamahalaan at magbagong buhay. Angelique, sa usapin ng pagbibigay ng amnesty doon sa mga combatants at former rebels, nilinaw ng OPAPRO na tanging yung mga kaso lamang na may kinalaman sa rebellion at alarm and scandal ang pwedeng mapasama at hindi kasama doon ang mga may kasong rape at murder. Samantala, Angelique, sa ngayon ay hindi pa masabi ng OPAPRO kung kailan muli yung pagpupulong sa pagitan ng gobyerno at ng NDFP. Angelique. Okay, so Ryan, magkakaroon ba ng tigil putukan or ceasefire sa pagitan ng gobyerno at ng CPP, NPA, NDF kung sakali mang matuloy itong peace talks? Well, Angelique, ang sinasabi sa ngayon ng OPAPRO ay
walang existing precondition. At yung usapan kung magkakaroon man ng tigil putukan, lalong-lalo na yung nakasanayan na tuwing ganitong papalapit yung Kapaskuhan ay hindi pa rin napapag-usapan. Ibig sabihin sa ngayon, hanggat hindi pa umuusad at hanggang nandun pa lamang doon sa tinatawag na exploratory talks ang NDFP at ang pamahalaan ay tuloy-tuloy pa yung mga law enforcement operation laban sa mga rebelding grupo. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesiges.